Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayun din sa mga magigiliw na tagapakinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako si Marlo. May babahagi akong kwento. Personal ko ito at talagang maihahalin tulad sa mga katatakutang nailathala na dito. Bukod pa dyan, may aral ding mapupulot. Kayo na ang humusga at magbigay ng opinyon. Pero para sa akin, totoo itong lahat. Walang halong biro dito. College graduate na ako nang mangyari ito. Nagbabakasyon ako noon sa bahay ng abuelo ko. Bali taga Cebu ako at papunta ng Romblon dahil dito nakatira si Lolo. Angkan namin ito sa side ni nanay, sa may Santa Maria. Bali nasa may parting bukid pero hindi naman ganun kaliblib. Ang dahilan kung bakit nagbakasyon ako ay napakaganda kasi ng tanawin doon. Nakakawala ng stress, magandang dagat, at may crush akong babae dito. Tama kayo nang narinig. Doon ako talaga nag-aral hanggang makapagtapos ng elementarya. Alam niyo naman yung mga puppy love na yan, di ba? Tinutukso kami noong kabataan pa. Hanggang sa nagkakahiyaan. Pero crush na crush ko ito. Nung dumating ako sa lugar ay mas nawili ako noon. Bakit? Kasi nga ang ganda na niya. Pangalanan na lamang nating Sahara. Bagay na bagay gawa ng maputi ito na parang Sahara Desert. Malapit lang ang bahay nila sa amin. Katunayan, nakikita ko ang beranda nila na kung saan tanaw ko naman si Sahara kapag naroroon. Para akong baliw. Hindi ko alam pero hanggang titig lamang ako. Napagkakamalan pa nga ako ng lolo ko noon na adik dahil nga laging nakatulala. Ang hindi niya alam ay doon ako nakatingin sa bahay nila Sahara. Napakaraming mga gumamela sa paligid ng bahay nila. Nagsisilbi ng bakuran nito eh. Iba't ibang kulay ang bulaklak. May pula, may pink, may ube. Isang umaga, habang nagkakape ako noon, napadaan si Sahara sa amin banda. Daanan kasi ang gilid ng bahay. Looban yon at ang pinakadulo ay ito ang tahanan ng dalaga. Kinindatan ko yon. Sinusubukan ko noon kung naaalala pa ba ako nito. Napapangiti naman ito pero hindi kumikibo. Parang suplada. Oh, anong sinisipat mo dyan at parang sumimangot yung mukha mo? Yala, yun bang babae? Yung taga doon? Bungad ng lolo na pangalan nating Lolo Vernon. O Polo, malaki yung pinagbago niya. Dati naman kalaro ko yan, di ba nga? Dito lang sa silong kami dati nagbabahay-bahayan. Nagkakagusto ka. Kaya po, umari ka nga dito. Dito, halika. Tinawag ako ng lolo. Nasa sala kasi siya noon tapos may sinabi sa akin na siyang ikinasimangot ng mukha ko noon. Paano ba naman kasi? Huwag ko na raw kabilihan ng babae kung nawiwili ako. Gawa ng iba umano ang pamilya nito. Pamilya namang kukulam. Ako nga'y hindi ako nakikipag-usap sa pamilya nila. Bukod sa mangkukulam apo, balitang lahi din ng aswang ama yan. Huwag naman po kayo magparatang ng ganyan, Lo. Nakita mo na ba sila na ganon? Huwag mo nang itanong. Matagal na ako dito. May hindi ba ako makikita? Yung lola mo naniniwala kung sila ang pumatay. Hindi ko lang sinasabi kasi nga mahirap naman yung mamaratang. At oo, tama ka. Namamaratang nga ako pero hindi ko naman sinisiwalat sa iba. Sa'yo lang. Ayaw kong lumapit o mapalapit ka doon, ha? Pambihira ka naman, Lo. Nananakot pa eh. Hindi ako natatakot, no? Tsaka malay ko ba kung totoo ba yung mga kulam-kulam na yun at aswang.
Alam mo lo, tapos ako sa pag-aaral at partikular pa sa siyensya ha. Biology po yung natapos ko. Bala ko nga mag-aral ng medisina para maging doktor eh. Malayo yung pananaw ko sa ganyan lo. Naiintindihan naman kita, Apo ano. Pero huwag mong ipagyabang yung natapos mo kasi nga may magkakaibang aspeto ang sensya at kababalaghan. Kapwa sila totoo. Nahanay ka lang talaga yung sa sensya mo. Sige, teka nga. Samahan mo ako. Kukunin ko lang yung saging doon sa unahan. Natumba na kasi ang puno. Sayang naman ang bunga. Tara na. Nasaan na ba yung pinsan mo? Nakita mo ba? Mungkahi ng lolo. Hindi na lamang ako nakipagtalo. Sumunod ako sa utos niya. May pinsan ako doon na naroroon din sa bahay nakatira. Taga San Andres ito at doon na piniling manirahan kasi nga matanda na si lolo at walang magbabantay. Pangalanan natin siyang Jericho. Umalis yun eh. At paniguradong naroroon na naman sa dagat. Mahilig kasi sa dagat ito. Nangangawil. Malayo ang dagat pero natatanaw mula sa amin. Medyo angat kasi ang lugar nun. Itong si lolo, ang ikinabubuhay ay pananagat. May 2 bangka, ang isa malaki, ang isa naman maliit. Minsan na akong naisama nito. Kinahaponan ay nakita ko na naman si Sarah. Napadaan pero pauwi na sa kanila. Sumaglit ito sa mga tanim nilang gumamela. Tinanaw ko lang. Hinihimas nito yung mga bulaklak na parabang naaaliw. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon dahil bigla na lamang akong lumapit. Tinawag ko yung pangalan ng babae. Kinamusta? Na malaki na ang pinagbago niya. Dalagang dalaga na at maganda pa. Ako si Marlo. Natatandaan mo po ba? Magkababata tayo. Tinutukso nga tayo dati. Sinabi na si Haran na alala niya umano. Hindi niya umano ako kaagad nakilala dahil malaki na rin umano ang pinagbago ko. Tumangkad ako at mana ako sa lolo ko na malapad ang katawan. Pagkatapos nito ay niyaya niya akong pumasok sa kanila na makikilala umano ako ng kanyang ina. Sinabi niya rin na wala na ang tatay niya. Matagal na. At ang kasama niya doon ay ang kanyang nanay at kapatid na lalaki. Yung isa kasi ay may asawa na. Sinabihan niya ako kung saan dumaan gawa ng kakapanganak lamang umano ng aso nila sa isang parte at baka makagat ako nun. Sa mga sandaling ito ay nasa itaas na ako ng bahay nila. Parang walang pinag-iba sa bahay ni lolo. Nakaangat din ang sahig nito sa lupa. Medyo malawak nga lang yung loob ng bahay nila tapos ang sahig ay gawa sa kawayan. Walang ano-ano ay ipinakilala ko sa nanay niya. Naroroon din ang kapatid na lalaki. Natingin ko ay ito yung batang maliit nun. Nag-usap, tawanan, kwentuhan sa mga nakaraan at yung mga tuksuhan namin ang naging paksa nun. Pero isipin mong kamuntikan ng madulas ang dila ko hinggil sa mga sinabi ng lolo sa akin. Mabuti na lang at napigilan ko pang sarili. Ang sasabihin ko sana noon ay ang katagang kinatatakutan sila sa lugar. Maya-maya may tumawag sa akin. Paglingon ko ay si Jericho ito. Pangingisi-ngisi pa ito pero pinapalapit ako. Bumaba naman ako ng bahay tapos mahina niyang sinabi noon na sumunod ako sa kanya. Sarah, uwi na ako Bukas naman. Sabi ko noon sa dalaga habang nakabunga dito sa beranda nila. Masyadong masela ng kilos nitong si Jericho. Kaya diretso paalam na lamang ako sa pag-uwi nun. Nang makalayo na sa bahay, dito na nagwika si Jericho ng nasabihan ka na daw ni lolo insan Dapat sinunod mo. Huwag kang lalapit dyan. Delikado yung pamilyang yan. Pinag-aalala mo ako Dapat hindi na lang pala ako nagtungo sa dagat. Tara na, uwi na tayo. Sandali nga, pati ba ikaw naniniwala sa tungkol sa mga kakaiba dyan sa pamilya nila? Hindi ba halata, Marlo? Tara na, dulong na lang tayo sa bahay mag-usap. Nang makarating sa bahay, nasa silong ang lolo, naglulusak ng saging.
Yun bang ginigiling niya tapos sinahaluan naman ng sapal ng niyog at asukal na pula. Paborito kong pagkain ng ganon. Doon sa itaas ng bahay, ang daming sinabi ni Jericho. May napagdaanan na daw siyang katatakutan na. Nung nasa dagat daw siya, may lumapit sa kanya na babae. Gabi yun, gawa ng mamamana sana siya ng isda. Pag-angat niya ng ilaw sa flashlight, nagulat si Jericho gawa ng napakapangit na mukha ng babae. Nanlilisik ang mga mata, ang itim na mga labi. Nakausli din ng ilang ngipin nitong matutulis. Tumakbo ito. Iniwan ng pana at bangka. Mabuti na lang at hindi tumaas ang tubig sa dagat kasi paniguradong mapapadpad ang bangka sa ibang lugar. Balik ka naway umano ang tempo ng mga panahon na yon. Oo, tapos, sino yung pinagbibintangan mo insan? Sila ba? Bakit nakilala mo ba yung aswang? Alam mo pinsan, umiinom ka kasi minsan kapag nagtutungo ka sa dagat eh. Baka naman lasing ka nun. Hindi ako lasing. At oo, nakilala ko. Hindi ko malilimutan yung suot niyang damit. Suot na rin yun ni Sarah. Maniwala ka lang. Nakapagtapos ka ng pag-aaral pero dapat mong intindihin na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Pero umiiral. Sa kabila ng mga sinabi niya, pinaliwala ko lang yon. May mga dinagdag pa ito na kesyo lahat ng mga tao dito ay nakaranas na ng pangangaswang. At may mga nagkakasakit din at pinaghihinalaang kinukulam. At ang sala rin, walang iba kundi pamilya umano nila Sarah. Lilinawin ko lang Sir Seth na marahil naiisip niyo na may kaparehas ang kwento. Ganun na ganun din kasi. Pero magugulat kayo kapag nalaman niyo yung kabuuan. Patuloy pa rin ako sa pagbisita. Si Lolo ay nagkukonsumisyon na. Pero katagalan na hinahayaan na lamang ako nito. Pero hindi pa rin naaaris sa kanya ang paalala kapag nakauwi na ako. Wala namang kakaiba doon sa pamilya. Katunayan na naging kaibigan ko pa ang kapatid ni Sarah. Kasundo ko ang nanay dahil natutuwa ito kapag naroroon ako. Natutuwa din kasi umano si Sarah. Ang sabi pa ng nanay na pangalanan nating Aling Diling ay wala pa daw naniligaw sa anak niya. Baka daw maisipan ko yon. Wala umanong problema. Ang totoo, patungo na dun yung pakay ko eh. Naghahanap lamang ako ng pagkakataon. May pagkatorpe kasi ako, Sir Seth. Isang gabi, habang inaantay ang sarili na antukin, nakarinig ako ng kalabog sa may silong. Yung tipong may nauntog o bumangga sa haligi. Dali-dali akong bumangon. Nasa sala ako natutulog. Wala sa mga sandaling ito si Jericho. Si Lolo ay naroroon sa silid niya. Hindi ko naman makita dahil nakasarang pinto nito. Dalawang silid ang meron sa itaas tapos ang sala. Naroroon ang kusina at pagkainan. Nahahati lamang sa dalawang dibisyon dahil nga may aparador na nakaharang. Bumaba ako ng bahay. Madilim sa may silong pero may nakikita naman ako. Pero wala akong napansing gumagalaw nun. Hanggang sa nakarinig naman ako ng alingas-ngas. Doon ito banda sa may patungong sagingan ng lolo. Hindi ako matatakotin kaya tinungo ko yon. Hanggang sa nakakita ako ng kalabaw. Sa maniwala man kayo at sa hindi, nakakita ako ng ganun sa lugar. Samantalang sa pagkakaalam ko ay wala namang nag-aalaga ng kalabaw doon. Baka at kambing meron pero wala talagang kalabaw. Nakiris ako nun. Lumapit ako pero ganoon na lamang ang pagkagulat ko. Dahan-dahan itong lumiliit. Naging tao yon na nakadapa sa lupa. Hindi ako matatakutin pero sa mga sandaling ito, tumakbo ako pauwi ng bahay. Kinakatok ko ang pinto ng silid ni Lolo pero hindi naman nagbukas. Wala ding tumugon nang tawagin ko ang pangalan. Nakainom na naman siguro kaya ang himbing ng tulog niya. Sinara ko na lang ang pinto.
Hanggang sa maya-maya ay dumating ang pinsan ko. May dala itong mga tinuhog na isda at alambre. Kuha niya ito sa pamamagitan ng pamamana ng isda sa dagat. Kagad kong sinabi ang nasilayan ko. Sabi niya, saan ko daw banda nakita? Doon sa may patungong sagingan ng lolo. Tumango ito at sinara ang pintuan. Ano na? Nasaan na yung sensya mo? Nawala ano? Totoo kasi sila insan. Sabi ko naman sa'yo eh. Sa tingin mo lalaki o babae? Hindi ko madetalye. Basta maitim. Aswang na ba yung ganun? Malamang. Nilapitan mo. Kung sa bagay hindi ka naman namumulat kung hindi mo talaga usisain. O diba? Nasaan ba yung lolo? Sabi ko ay nasa silid. Ayaw magbukas ng pintuan. Mukhang tulog na tulog. Napakunot ang mukha ni Jericho at ang sabi nagigising naman daw kaagad si lolo. Kinatok niya at tinawag ang pangalan pero hindi din nagbukas ang pinto. Kinatkat ni Jericho ang kisame. Hanggang sa nagsisisigaw ito at ang sabi niya, parang wala na raw buhay ang lolo nun. Dito ko na sinipa ang pintuan. Si lolo'y nakataob sa katre at hindi gumagalaw. Mabilis kong pinatihaya. Tumitirik ang mga mata. Sabi ko ay kumuha ng tubig si Jericho. Para bang guguho ang bahay ng lumundag ang pinsan ko sa may sala nun. Isang balding tubig, ang sabi ko kaya nagdala yun ng isang balding tubig. Binabad ko ang mga paa ng lolo sa tubig at itong mga tuhod niya ay binuhusan ko ng alkohol. Para kasing inaatake ng mataas na dugo nun. Ininat ko din yung mga kamay para makadali ang dugo. Hanggang sa maya-maya pa, kumalma at nagbuntong hininga yon. Napapamura ko. Kung hindi lang naabutan ay patay na si lolo. At kung wala akong saklaw sa paunang gamutan, wala na talaga. Pinasandal ko sa dingding si lolo. Hindi ko pinahiga. Nagtanong ako kung anong nangyari sa kanya. Sabi nito habang natutulog siya, napakaalinsangan umano. Hindi siya makahinga. Nahihilo na siya ng mga panahon na yon. Bumangon siya pero nagdilim ang kanyang paningin. Ayun, maalinsangan nga daw kanina. Sumabat naman dito ay si Jericho. Kapag ganun umano, merong aswang. Ito na siguro ang dahilan kung bakit tumaas ang dugo ng lolo. Tama naman kasi, maalinsangan talaga kanina. Sinabi ko kay lolo ang naranasan ko bago mangyari yon. Sumimangot ang mukha nito. Walang hiyang yan. Dati pa ako tinatablan ng mga yan eh. Bukas pupuntahan ko. Papatayin pa yata ako. Sabi ko wag. Wag maglikha ng gulo si lolo. Ako na lang ang kakausap at kung sakaling totoo ay malalaman ko naman kagad ito sa mga kinikilos. Kinabukasan, kinakabahan man. Pero ito na yung ang mga oras na namumutawi na sa bibig ko ang mga katanungang sumisiksik sa isipan ko noon. Maaga akong nagtungo sa bahay nila Sara. Nagkataon namang nag-iisa lamang doon ang dalaga. Wala ang kapatid at nanay niya. Hindi ako nagtanong kung saan sila nagpunta. Bagkos ay prangkahan kong sinabi na, Sara, mawalang galang na. Pero may nangyari kasi sa amin kagabi. Nakakita ako ng aswang. Tapos si lolo kamuntikan ng mamatay. Ayon sa kanya, siya raw yung inaaswang kagabi. Alam niyo ba kung sino yung pinupunto niya? Kayo daw. O wala namang ganyanan. Sara, magkakapitbahay lang tayo dito. Naniniwala na ako sa aswang sa kabila ng propesyon ko pero wala namang tablahan ng kapitbahay oh. Dito na naging malikot ang mga mata ni Sara. Hindi kagad siya nakapagsalita at halatang nabigla. Sino bang hindi mabibigla, di ba? Diretsahan na yun eh. Nasa biranda kami noon at naupo siya. Tapos ako ay nakatayo lamang sa may bungad ng hagdan pababa. Ang sabi niya ay may mali umano. Wala umano ako alam sa mga nangyayari dito. Ang alam ko lang ay ang naririnig ko sa lolo ko
At malamang ay ganun din sa pinsan ko umano. Dahil ultimong itong pinsan ko ay napaniwala ni Lolo. Dagdag pa ni Sarara, magsaliksik umano ako sa mga kapitbahay kung sino ang aswang. Dahil sa maniwala man ako o sa hindi, si Lolo ang pinaghihinalaan nun. Magaling daw itong magpanggap. Kinagaya ang mukha ng ibang tao. Ultimong hayop ay ginagaya. Ang pinagpapasalamat lamang umano nila sa Hara. Wala siyang hinahamak sa kanila. Pero hindi umano maganda. Nabalik na rin ang sitwasyon at sila ang pagbibintangan. Tila ba hindi ako makahinga sa mga sandaling ito. Nabalot ako ng pagtataka at mas lalong naguluhan. Pinapakinggan ko lamang si Sarah. Marami siyang sinabi. Sila daw ang laging nakakakita kay Lolo. Minsan pa nga ay napapadaan sa bahay nila. Natatakot daw sila. Yung tatay niya noong nabubuhay pa ay nagkaroon ng alitan sa lolo ko. Nagsagutan sa maraming tao na yun nga at sinasabi niyang aswang daw ang lolo. Duda nga sila noon at baka itong si Lolo umano ang pumatay sa tatay nila. Para lang kasi umanong binangungot eh. Kinabukasan ay hindi na nagising. Ano ba talaga? Ano bang nangyari dito? Sabi ko noon. Sinabi ni Sahara na pupuntahin ko umano ang pinsan ko. May sasabihin daw siya. Na natitiyak umano ni Sahara na mahihirapan ng pinsan kong sagutin. Sinunod kong sinabi ni Sahara. Nakita ko kagad si Jericho. Kinawayan ko siya. Naroroon lamang ito sa buluwagan ng bahay nila Sahara. Nagtanong ito kung bakit at sabi ko umakyat siya sa bahay noon. Sumunod naman ito. At pagkaakyat sa bahay ay pinaupo ko doon sa may mahabang upuan sa beranda. Magkakatapat sila ni Sahara. Ano ba't tinawag mo ako? Wika ni Jericho. Pero ang sumabat noon ay si Sahara. Sinabi niya kay Jericho na huwag magsisinungaling. Alam ni Jericho ang totoo. Na tinatago nitong pinsan ko ang pagkatao ni Lolo. Na pinapalabas nilang aswang sila Sahara at mangkukulam. Na yung nakita ni Jericho sa dagat. Si Lolo. Ayaw magsalita ni Jericho. Narinig pa nga umano ni Sahara itong pag-uusap ni Lolo at ni Jericho. Na pigilan umano ako sa pagpunta kila Sahara dahil baka may sabihin umano sila. Nakita ko yung pagiging aligaga ni Jericho. Napakalikot na mga mata at ilang sandali ay tumitig sa akin. Sabi niya ay naawa lamang siya sa lolo namin. Hindi naman daw ito nananakit pero ayaw niya na malaman ko daw ang totoo kasi nga paboritong apo ako at baka magbago ang pananaw ko. Ako lang ang nagsabi na lahat ng mga kapitbahay. Naghihinala na masasama sila pinsan kasi nga yun din yung utos niya sa akin eh. Papasensya ka na. Matanda na kasi. Madalas nang sinusumpong. Dati hindi. Napipigilan niya lang. Kagabi yung nakita mo sa may malapit sa sagingan, si Lolo yun. Inatake siguro ng alta presyon nang masilayan mo siya. Napaluwa ako nang wala sa oras. Sa makatuwid ay niloloko lamang pala nila ako. May karapatan akong magalit pero may dahilan kasi. Yung problema lang talaga yung pagpaparatang eh. Nagsalita si Sahara. Ni isang beses ay hindi sila namaratang sa lolo. Maliban na lamang sa tatay niya. Gawa nang nagtalo sila noon. Pero mula nang mamatay ang tatay niya ay walang kibo lamang sila kahit na nagdududa na si lolo ang dahilan. Hindi ko alam ang mga sasabihin ko noon. Nabalot ako ng matinding pagtataka, pagkabagabag, pagiging aligaga at sangkatutak na agam-agam. Naupo na lang ako. Iniyak ko ang saloobin. Napapaisip ako. Pagsasabihan ko ba si Lolo? Kilala ko itong napakabait. Ultimong ang nanay ko bukang bibig siya lagi na huwarang tatay pero ayun, aswang pala. Siya pala yung nakita ko kagabi.
Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. Kesa naman magkasiraan ng pangalan, bakit hindi na lang mag-usap? Total hindi naman nangangamak si Lolo na wala itong sinaktang tao. Batay na rin yun sa narinig ko kay Sahara. Hanggang sa pagdududa lamang sila na itong pumatay sa kanyang tatay. Ganito na lang. Magkasundo na lang kaya tayo. Para naman yung mga kapitbahay dyan maputol yung paghinala. Tingin ko kayo lang yung may bangayan Nasisira lang yung pangalan ng Lolo. Bagamat totoo o aswang siya pero tama ba yun? Tama bang magsiraan na lang at hindi din naman kayo sigurado na si Lolo yung pumatay sa tatay nyo? Sumang-ayon si Sarah. Pero nilinaw niya na si Lolo umano ang namamaratang sa kanila. Tapos na umano ang bangayan nila ng tatay nila. Kinalimutan umano nila yon. Pero si Lolo ang nagpapatuloy. Kalimitan sa mga tao sa lugar ay naniniwala na si Lolo ang aswang. Pero may iba namang nagdududa na sila Sarah. Na si Lolo lang din ang may pakananon, lalo na yung mga baguhan sa lugar. Pwera na lamang yung mga taga doon talaga. Dahil nga naniniwala ang mga ito na si Lolo ang aswang at mangkukulam kahit wala pa silang pruweba. Di tago na lang natin lahat. Kapag nagkasundo, ano bang isipin ng mga tao, di ba? Magbabago yung pananaw nila. Natitiyak kong kaya makipagbati ng Lolo. Tara, sumama ka sa bahay. Ikaw naman yung magpunta doon, ako na lang lagi Bumuntong hininga si Sarah. Tumango at kitang-kita ko yung pagiging porsigido. Sabay-sabay kaming umuwi. Kasama ang dalaga. Nagulat si Lolo nang dumating si Sarah. Sa sala siya nakaupo. Sabi ko naman na huwag siyang tumayo dahil mag-uusap kaming apat. Pinagbati ko pero sinabi ko muna na alam ko ng totoo. Tapos itong si Jericho kakuntsaba niya pa. Hindi halos makakibo si Lolo. Hanggang sa umiyak ito at yumuko. Humingi ng tawad. Nagdududa kasi siya na baka itong sila Sahara ang nagpapakalat lagi ng balitang aswang siya kaya sinisiraan niya din pero ang totoo, siya talagang aswang nun. Sinabi naman ni Sahara na sa isip lamang siguro ito ni Lolo. Manamagkaibigan sila ng kanilang ama dati. Na si Lolo lamang ang nagsimula kung bakit sila nagkaalitan. Magkasama pa nga si Lolo at ang tatay niya sa pananagat. At nung namatay si tatay niya, nagduda sila na itong si Lolo ang dahilan. Pero magpaganon pa man ay nagsawalang kubo sila sa Sahara. Hindi sila nakialam na ayaw nilang lumala ang sitwasyon. Sa tingin ko, hindi talaga maganda noon na aminin na aswang si Lolo. Sino bang aswang ang aamin, di ba? Pero dahil para sa kabutihan naman ito ay naging ayos lang. Tutal ay mapagkubli naman ng pamilya nila Sahara. Nagkabati. Aswang si Lolo na tinatawag na asbo. Kaya nitong magpalit ng anyo. Kahit ano pwede. Lalo na yung aso. May karunungan din ito na pwedeng mangkulam. At si Lolo pala talaga ang nangungulam doon sa lugar. Hindi niya naman daw pinapatay. Pinaparusahan lang lalo na yung mga walang mga bodo. Tuwang-tuwa ako sa mga puntong ito. Nung dumating nga ang nanay ni Sahara at kapatid, pinapunta ko kagad sa amin. Nagkaroon ng mahabang pag-uusap. Nagkapatawaran at sa huli, nagkabati. Doon na lang ako tumira dahil gusto kong subaybayan ang nangyayari. Baka magkaroon ulit ng mga hindi pagkakaintindihan. At para maparamdam ko din kay Lolo na hindi nag-iba ang pagtingin ko sa kanya. Mabuti at walang nangyari. Isa din sa dahilan kung bakit gusto kong manatili ay ang ligawan si Sahara. Siyempre kasama ko si Lolo. Tawa ng tawa naman itong nanay niya. Normal na normal ang turingan na. Naging kami ni Sahara na siyang mas lalong nagpapatibay ng pagtitiwala sa bawat pamilya. Yung mga kapitbahay tingin ko wala nang pagdududa. Lalo na't laging nagtutungo itong kapatid ni Sahara sa bahay. Naging katuwang pa ng Lolo sa pananagat. Hindi takot, gawa ng dati pa naman talagang mabait si Lolo kahit na ganun talagang aswang siya. Ilang konting alitan at kamuntikang humantong sa malalang sanhi. Hindi ako nagkamali ng desisyon sa ginawa ko.
Napagkaisa ko sila. Sino bang mag-aakala? Nga pala, dinala ko ang kwento sa kung paano ko talaga natuklasan at naranasan ang lahat. Hindi yung diretso sa kung ano ang magiging resulta. Kumbaga mula sa kamamangan hanggang sa yung mga pagbabago ng pananaw ko. Nakita ko sa mga kinikilos ni Lolo na naging kampante ito. Patangu-tangu pa nga ito kapag may nakakasalubong. Dagdag pagtitiwala din yun kahit ang totoo ay aswang talaga siya. Lahat ng ito nangyari nung nagbakasyon ako sa may Santa Maria sa may Romblon.